laban na to. Malalaman pa natin sa laban na to kung yun ba yung idea at ano yung idea sa Florin. At, Okay. ano yun? Okay, so ano talaga, si Rapidot lang dito. Parang kung ang question natin is kung paano maging effective, ang kailangan lang puruhan agad ng side ng Smart Omega, of course, is kung paano magiging rotation ni Rapidot. Kasi ayaw mong umangat yun sa favor niya, tapos nakafocusing mark din. So yep, for Onyx dito, maganda ang lahat ng mga players at mga heroes. So, Grabe, early game pa lamang ay talagang binigyan na si Nets dahil nga doon sa maikling 2v1 na naganap sa may bandang ibaba. Kung level 4 lang yun, na-ultan na yun. Pero level 1 pa lang. Kakastart pa lang Level 1 pa lang eh. Level 1 pa lang. Kakastart pa lang. Ito makikita natin ang concept kung bakit kumuha din ng Onyx, by the way, ng Gord, yung Mystic Injunction. Sakto yung latag ni Super Prince sa mga brushes. So, ganun na agad yung damage na doon kay Chakno. How much more pag may item siya later on. Oo. So, mapipilitan silang umalis at mag-disperse. Naalala ko tuloy yung, Alam yung newscaster, yung mag-disperse. Iba na yun. Iba na yun. Iba yun. But speaking of disperse, nag-disperse muna ang dalawang kupunan na to. Slow pace ang mangyari. Tama. Going back to the jungle matchup, parehas na level 4. Unlike kanina na around this time ay sumubok ang Omega na kumuha ng first blood. Wala na yung healing ngayon. So yung Omega ay dadaanin na rin sa mechanics. Pero I think itong Florin talaga yung mag-make or break. But we will see later. Favorite din ni Super Prince itong mga ganitong type ng hero. Yung mga malayo lang. ang Oo. ultimately. Naalala ko nung debut season niya, no, inaabangan din natin yung Selena niya na asintado Oo nga talaga pala. magpatama ng Abyssal Arrow. But first turtle, nandito na agad. 2 minutes in, sisimulan ito ng Omega. Ang sabi kanina ni Chakno ay, ang sabi pala kanina ni Keldra ay hindi makaka-retry sa kanya dito si Ryzen. Oo, pero take note ang position ni Ryota. Oo, ito Max. Susubok Patriota, susubok doon sa likod. Ito yung mga XP lane na galawan ni Ryota talaga eh. Oo, talagang sasayangin ang oras mo. Oo. Pero paano makakaalis si Ryota? Okay. Pumasok na sa base. Okay. Tapos Alis. biglang saktong emote, saktong sticker. Oh my God. Tapos in-advance na siya. Oh. Pero advance din siya mag-isip. Tapos niyon na nga nabalibag na ni Cram first blood para sa Onyx. Actually, na-dodge niya yung mga ibang skills doon. Ang daming oras na nanakaw sa Onyx. Kaya nakuha ng Omega yung first turtle of the game. Pero may laban pa pala. Oo. Si Eto Max, mababawasan ng bahagya dito Naku, ng Super naku. Prince. Pero mukhang paglalabanan nila ang orange buff. Okay. Papasok dito si Ryzen with a Phantom Execution. Pero sino nakakuha noon? Looks like si Kelra ang nakapag-secure noon. Napakaganda talaga ng ginawa dito ng Omega, by the way, yung sinasabi nga buy time. Dahil napigilan din. Ito naman yung difference pagdating doon sa ating mid lane na hero matchup. It's a lot easier for Etomax to zone at Super Prince, lalo na pag naka-Mystic Gush. Kasi stationary dapat yung hero niya. So, as much as possible, gusto mo tatama yung Mystic Projectile. Oo, para mas-stun. Oo, Pero ito mauna. daming pwedeng pampigil kay Prince eh. Kaya naka-flicker din siya. Just in case, napigilan siya nung Martis, pigilan siya nung Akai, Edyo Pakito. Ang daming pwedeng pumasok. Oo, and this time around, the Omega pa rin naman ang may hawak ng lead. It's just the first turtle lead na nakukuha nila. And I do think that Omega, they have the tools to pull the trigger. Hinihintay lang nila yung tamang oras. Oh, and para naman sa Onyx, ang pinaka-ano nila dito is insurance plans is same. Si Nets pa din. Sakto din yung skill dito ni Rapidot ay nakafocus sa kanya. So, most likely ang gagawin lang dito ng Onyx is hindi mabasagan ng Torre at antayin na tumaba si Nets. This time si Nets ay nakapag-free farm. Sa mga nangyaring laban ay nagpa-farm lang siya dito. Pero iikot ang Omega. Nako! Si Rapidot ang una nilang gustong Ayun bigyan. na. Pero si Chakno, tinulak na si Nets. Pero napakagandang Fury. Ngayon si Etomax naman ata ang matatamaan ng Phantom Execution. Thorn Gross will secure the kill. Onyx gets their second kill. Nako, napaganda para sa side ng Onyx at sakto pa nun yung pagkaka-purify ni Nets. Medyo delikado yung mga ganong overdive or overextension para na makapag-setup for Omega. Oo, sinubukan pa ngang nakawin ni Ito Max yung heal nung Florin. Pero it was not enough for the burst na meron ang Onyx. This time, lumamang ang Onyx pagdating sa gold. Ito na ba ang unang beses na makakakuha ng turtle si Ryzen in this series? Nasimulan na. Snowball na ba for Onyx? Okay, Ryzen, finally. Sa sinabi ni Kelra na di ka makaka-retry, ayun, naka-retry na. Hindi, Naka-isa. nagkamali ako ng sabi, Manjin. Oh.
ang sabi niya, sana makaretry ka. So, ibig sabihin, masaya si Natupad Kendra. ng wish. Masaya Natupad pala ang si wish. Kendra. Natupad ang wish. Okay, pero hindi pa natin nakikita yung sabayang pagbigkas eh. Yung sabayang retro Oo, talaga. animation, anime style, duel nitong dalawang junglers. But all in all, Onyx is in the lead. Goods na goods si Super Prince. Ito yung mga type talaga ng heroes niya eh. Yung mga ano lang nga, kailangan nasa may likod. Kailangan Likod. talaga masipat niya. At mas maganda pa doon is, again, for Super Prince dito, malayo yung range niya, pero yung impact, ang laki. Kahit yung second skill, even yung ultimate niya, and even for Onyx, maganda na nakafocus sila dito sa may bottom lane. So medyo naiilang na si Kuya Jome na basta lang pumasok. O yun yung sinabi natin no, na kokopyahin ni Ito Max. Yung ultimate. Florin din pala siya, no? Oo, inaabangan si Cram. Ay, Edith pala. Oh, Edith. Oo. Medyo delikado yung ginawa ni Ryota doon. No? Kung natamaan siya ng onward, malaking dagok sana yon sa kanyang buhay. Diretso Yes, torre sir. talaga. Diretso torre talaga. Nabuhay ang Onyx after nung game number 1. Parang nakapagkapi na. Kulang sa kape yung kanina eh. Ngayon, with the right amount of damage, grabe! Okay. Okay, nag-heavy spin para din siguro maabutan konti ni Jome, pero hindi rin eh. Okay, nakapag-wave clear si Nets. Medyo miss call ata mula sa barangay. At ngayon, wala silang heavy spin for the upcoming turtle fight. Pangatlong turtle na ng larong ito at mukhang papasukin ni Ryzen. Oy, kinancel ni Kendra. Sabi niya bawal pa. Bawal yan. Grabe naman yung cancel na yon, boss. Mamaya muna. Mamaya na. Moves na sana si Ryzen doon, pero saglit saglit. Dati kitang teammate. 0-2. Ito yung laro na gusto ng Onyx, yung ganito ganito yung pacing. Kasi in a way, nakakakuha sila dito ng mga magagandang split, plus nakakapag-farm ng maganda si Nets. Oo. This is a better game for Nets, unlike nung i-retail niya kanina. Speaking of damage dealt na rin, at speaking of Nets, siya may pinakamataas para sa ating game. And even Super Friends. So as long as there's damage from these players na binanggit natin, mahihirapan talaga ang Omega. But mukhang hindi na yata i-contest ng Onyx yung turtle. Okay, mauhuli si Cram. Nako, si Cram pa ata ang ununahin nila. Pero may Primal Wrath at makakatakas dito si Cram. Pero Turtle ay mapupunta sa barangay. Parang same yung ginagawa ngayon ng Onyx, by the way, dun sa kanilang rotation. Kasi kanina nang gumagawa din ng ibang play ang Omega, nag-split push sila. So ayan, makakasira na torre si Nets. Ito yung paborito din ni Nets. Yung tuloy-tuloy lang na pag-push. Nangyari yan nung isang araw na nakapag-push siya gamit yung carry. And together, of course, with his allies, ay ginagawa ang banana split na naging variant din ng Onyx for some time. That was Season 8. Nakilala na rin ang org with that type of playstyle. Siyempre, may heal din si Rapidot para ready. So, online na si Kuya Monets. Kayang-kaya ng sumipa at bumarag. Meron pang Berserker's Fury at kung babalikan natin Season 10, ito din yung hero na ginamit niya nung naka-split push siya. Naka-backdoor play kung basta parehas yun, segue. Oo, yun na yun. Yun na yun. Alam nyo na yun. Tapos naririnig pa natin yung sigaw. Nothing but Nets. Pero si Super Fritz, Flicker hindi umabot. Tapos yung heal. Napaka-clutch naman noon, Kuya Rapido. Okay. Meanwhile, may Ashura Strat na gagawin si Kelra. Kelra looking for the kill. Pero si Ryota biglang lumabas doon sa may bandang likod. Pinagsasapak ang side ng Onyx. Pero inandyan na nga yung bola. Masakit na dito si Nets. Kailangan na ata tumakbo ni Ryota. At hindi nga magiging sapat yung damage nila. Dahil si Ryzen ay makakatakas. Pero si Cram ngayon ay naipit. Si Cram ngayon ay na-knock up. At si Cram ay hindi na tahimik dahil nanahimik na lamang sa sapak ni Ryota. Ang daming nangyaring skirmishes sa laban na yun, but it was Omega getting the upper hand. Susubukan ng Onyx i-withstand yung mga nangyari sa pamamagitan na pag-clear dito sa mid. Ang makikita natin doon sa may middle lane kanina, micro moves para sa side ng Omega. Wala nang buhay si Etomax no moment na yun, pero nag-dash pa muna siya para regardless ay makapag-deal siya ng damage against Cram during that moment. Pero masasabi natin for Onyx dito, kailangan lang nila i-continue yung ginagawa kay Nets. Parang parang may mga moves si Atoy R sa laban na to na pumipitik ang Onyx eh. Pangalawa na yun na mula sa likod Iba naman talaga kapag isa kang pakito. Yung mobility mo kasi, pwede ka manggulat sa may bandang likod. Oo nga eh. Tsaka insta-kill kasi pa nagkataon. Panagsabay si Ryota dito at tsaka si Kelra nang pasok. At maging target nila dito either Super Prince or Nets, magiging dagok somehow para sa ng Onyx. Pag may nakatago. Ito na yung sinasabi nating retry duel. Si Ryzen ay nakatago pero si Kelra ngayon ang pumupoke sa Lord. Si Ryota ay makikita natin sa minimap. Magde-decide ang Onyx mag-clear sa mid.
Maghaharap si Ryzen at si Kelra. Nagtataguan. Reset muna ng Lord. Level 1 Lord pa lang to. Parang Ganito delikado, agad. Oh, Oo nga eh. ito kasi yun. May Delikado. split kasi na ginagawa si Ryota. Binabanatan siya. Okay? Ay! 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 Oh! Ay! Natamaan ang onward and shatter combo. And that's a kill going to the hands of Onyx. Pero doon sa may bandang itaas si Rapid Oh naman my at God. ang nahuli. Super Friends bumabawas lamang na bahagya. But it's a 1-for-1 roam Okay. para sa XP. Okay, para dito sa side ng Onyx, maganda na nakuha nila dito si Ryota kasi yun sana yung possibility for them or yung pinaka-option para sa Omega na kumuha ng kill against them. So magandang sagutan at palitan para sa ating dalawang kupunan. Kailangan lang for Omega ma-push nila dito or ma-force nila si Nets na gamitin muna yung Purify bago sila mag-team fight. And for Ryzen, kailangan niyang tibayan ang kanyang Thorn Rose. Nire-respeto nila yung strength ng bawat isa eh, no? Oo. Medyo kumakate ng onte si Jom, popping that ultimate. But I commended ang both teams na to, the respect na meron. 3-3 tabla. 4v4 ang mangyayaring laban dito sa may Lord Pit. Super Prince popping that projectile. Grabe. Sino nga ba makakakuha ng Lord dito? Retry battle, masesecure ni Kelra. At si Chakno ngayon, kailangan ng tumakas. Kalahatiin kanyang buhay at si Ryzen, hindi matatamaan ng Thorn Throw si Chakno dahil makapag-flicker siya. Buhay Ayos lang. ata ang Omega, Okay. pero si Kram, galit na rin. Pumasok with a Phantom Execution, pero buhay pa rin siya. Tumax, Onyx, Philippines. Susugod dito sa may mid lane, pero Omega ang nakakuha ng Lord. Tapos, by the way, nung moment na yun, nakita natin bumili din si Ryzen ng Thunderbelt. So, more on slow ang gusto nilang gawin dito. But again, for Omega, nakuha nila yung Lord. Ang magandang positioning for them. Pero dahil Bruno ang marksman Oo. ng Onyx, pwede silang mag-go after an objective team Yes, fight. and that was if I'm not mistaken, level 1 Lord. So okay lang i-give up dahil Intense. kayang-kayang pag-investan, kayang-kayang i-damage. And alam ng Onyx yung lineup nila na after ng Lord attempt na yon, after mag-fail yung Lord steal, ay kaya nilang lumaban ng 5-on-5 because of this Florin proc and Crab with the setups. And nakita din nila na ang layo ni Pakito eh. Oh ang layo ni no, Ryota. Ryzen naipit! Ang Ayun lang. dami niyang sinusubukan Ay! takasin, pero ang Oh! ganda ng iframes na pinakita niya doon. At mukhang babalik pa nga siya at sa laban, pero si Joe may buhay pa rin naman. Si Kelra ngayon ang nasa harapan ng 4 at hindi na ata mabubuhay dito ang Golden Boy. Rise and dodge to survive! Sabi natin kanina, kailangan niya kapitan yung Thorn Throws. Ayun, kinapitan niya bago mag-torn apart memory kaya hindi tumama yung ultimate dito ni Jom. At sinacrifice na ni Kelra yung kanyang sarili nung moment na yon para hindi mamatay si Jom. Kailangan na nila ngayon ng investment sa kanilang gold laner at yun ang Brody. Akala ko nag-EPS drop eh. Na-dodge lang pala ni Ryzen. Oh, sakto yung Thorn Throws. Class S na halimaw, Ryzen. Kayang-kaya na sana daw i-kill ni Jom yun. But then again, with the moves on this Lancelot, lumalamang ang Onyx sa laban na to. Bahagya. Oh, pasensyoso din eh, no? Imagine mo, iniipit ka na ng isang akay. Parang kung regular na Lancelot player ka, pinipindot mo na eh. Nandun na yung kamay mo sa Thorn Throws eh. Sikad skill ka na, pero sa kanya, tinimingan niya talaga ng tama. Alam niya meron pang ulti si Jom nung moment na yon and we have to credit yung healing na din from Rapidus during that moment. So, as of the moment, para dito sa side ng Onyx, very effective talaga na naka-quantum charge din si Nets. Kasi kahit, isipin mo, kahit targeting ka ni Ryota, pag mag-hit ka na mag-hit, yung movement speed, parang pwede mong iwasan mismo yung mga suntok. Tapos sisipa ka lang na sisipa. Nararamdaman na ni Ryzen ang energy. Nararamdaman niya na ang kanyang pagiging super saiyan, super class S na limaw in this game. Plus yung damage output ni Nets and ni Super Prince. Ito na ba ang Onyx time? Kasi finally, after game number 1 ay nagkaroon ng klarong lead ang Onyx sa game na to. Confident na humaharap si Nets. Confident siya sa support na binibigay ni Rapidot. It's not about the initiations, it's about the front lines na harapin natin to 5-on-5. Kanina hiniling nyo kami, ngayon kami naman. Super heal kay Nuts to eh. May bloom ka na, naka-quantum charge ka pa, naka-haas close ka pa. No. Di ba pag patung-patungin mo yung tatlo, mag-hit ka na talaga, free hit ka na. Kada bato niya ng bola eh, no? Babalik lang din, tapos may mag-heal pa rin sa'yo. Okay lang masaktan basta manakit ka din. Oo. Babalik naman ang buhay mo. In-game po, wag sa labas ng laro. Spell bump. No. Spell bump. Lifesteal. Lifesteal. Lifesteal, Oh, oo. tama. Lifesteal. 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 Yan. Practice lang. Kaya Practice kailangan lang, nyo ayusin practice ang inyong lang. lifestyle. Oo. Lifestyle. Lifestyle. At dinadaan Galing, lang galing. ni Nets sa lifesteal. Plus, meron kasi siyang Purify. Oo. So, hindi makapasok agad si Ryota.
At sabi pa natin, di ba, movement speed, 40% yun. Oh, Okay. pero Luminous Lord secured para Bako sa po. side ng Onyx Philippines. Hahanapin kaya nila dito si Cram. Kelra, pumipwesto Ayan na. na. Nandito na rin ang knock-up na manggagaling. Pero si Chuck Nuata mauuna. Makakapag-flicker naman palayo pero killing spree na dahil sa Worldy. At isusunod na ata nila si Tumax sa Triota. Pero nagtatago doon sa may bandang damo. Nako, Nakita sinilip. ata siya. Naku, nandito si Atoy R. Makakatakas naman ata with a double jab combo. Lord plus kill ang meron na nagawa ng Onyx Philippines. At ganito na sila katindi sa pagharap dahil tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pag-push. Walang magagawang split si Ryota. Can Omega defend? It is Onyx time na talaga. Nako, sakit talaga. 4v5. Kelra Ay! ngayon, hindi babagsak. Makakapag-back pa naman, pero babagsak na ang Torres sa may bandang ibaba. Meron pang Lord push sa may mid at sa top. Kailangan makadepensa ng Omega dito. Napakahirap talagang targetin dito. Si Nets tsaka si Ryzen yung nagiging problem. Nets, Ryzen ang Rapidot. Kaya nagiging problem ngayon ng Omega ka naman 5.4 kay Goldie at middle lane masisira na rin nila. Ito pa merong Winter Truncheon si Rapidot kung siya ang tatargetin ng Omega. Chaknu with a heavy spin, pero mukhang siya ang nadelikado at nandiyan pa rin naman ang Lord. Ibe-base lock na ba to ng Onyx? Pero si Kelra ata ang isusunod. Konti na lang at si Ryzen pa ang kumuha sa kanya. Tuhog ang dalawa at mukhang tinatapos pa ng Onyx Philippines. Game number 2 goes to Onyx. 1-1